Celebox. Si Aliana, 25 taong gulang, ay isang single mother ng kambal na lalaki. Nakatira siya sa isang liblib na lugar sa Romblon kasama ang kanyang ina. Mahinhin ngunit palabiro, mapagmahal na ina at masipag kumayod para sa pamilya. Kahit may sakit, pinili niyang magtiis. I'm sorry, Jonathan. Mahal na mahal kita higit pa sa inaakala mo. Samantala, si Jonathan, 27 years old, ay isang bilyonaryo at may-ari ng Lumiere Corp. Isang matangkad at maginoong lalaki. Seryoso sa trabaho, ngunit mabait at palabiro sa totoong buhay. Pero ano? Sana sinabi mo sa akin ang ginawa sa'yo ni Mama at pati sa mga bata. Iniwan mo ko na parang wala lang ako sa'yo, Aliana. Kayang-kaya kitang protektahan laban sa lahat. Paano kung ang babaeng iniwan ka ay bumalik kasamang kambal mong anak? Galit bang mananaig o ang pagmamahal na kailanman ay hindi nawala? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Namumutla ka, anak. Ayos lang bang pakiramdam mo? Pati yung ubo mo, ang tagal na, pero hindi pa rin gumagaling. Baka magtatrangkaso lang ako, inay. Inom na lang po ako ng gamot kaya huwag kang mag-alala. Ang mga bata po. Itinuro ng matandang kambal na anak ni Aliana na masayang naglalaro sa labas ng bahay. Pinagpatuloy ni Nanay Linda ang paglilinis sa kusina habang ang babae naman ay masayang pinapanood ang mga bata mula sa bintana nang bigla itong umubo ng malala. Punong-puno ng pangambang mga mata ni Aliana nang may makita itong dugo sa kanyang kamay. Kahit sobrang sama ng kanyang pakiramdam, pinilit pa rin ni Aliana na magtrabaho. Napansinan ng kanyang kaibigan ang panghihina ni Aliana at nilapitan. Sis, ayos ka lang ba? Ilang araw na kitang nakikitang ganito. Magpa-check up ka na kaya? Seryosong sumuliyap si Aliana kay Bea. Iniisip na ipaliban muna ang pagpunta sa doktor nang nakaramdam ito ng panghihina. Huminga ng malalim si Bea. Muling kinumbinsi ang kaibigan na magpatingin na sa doktor. Huwag nang matigas ang ulo. Bago pa lumalang nararamdaman mo. Mas magandang magpagamot ka na. Paano kung ano pang mangyari sa'yo? Paano na ang kambal? Napakagatlabi si Aliana. Alam niyang tama ang kanyang kaibigan. Kaya matapos ang trabaho nito, ay pumunta na siya agad sa ospital. Maraming pagsusuri ang sinagawa sa kanya at ramdam niyang may malinas sa kanyang katawan. Napakuyong mga kamay ni Aliana habang tahimik na hinihintay ang resulta. Matapos ang ilang minuto, pinatawag na rin ng doktor ng babae. Base sa mga resulta, meron kang severe pneumonia. Kailangan mo nang magpagamot sa lalong madaling panahon habang hindi pa tuluyang bumabagsak yung baga mo. Magkano naman po ang magagastos kapag magpapagamot ako? Nauutal na sambit ng babae. Malaking halaga ang kakailanganin mo. Nanlaki ang mga mata ni Aliana. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na sinabi ng doktora. Wala nang ibang pumasok sa isip niya kundi kung saan siya kukuha ng pera para sa gamutan. Natatakot itong may mangyari sa kanya at maiwan ang mga anak sa matanda nitong ina. Alam ni Aliana na hindi kakayanin ng ina ang pagpapalaki sa kambal. Balisang naglakad pa uwi si Aliana. Pagkarating nito sa kanilang bahay, masayang sinalubong ito ng dalawang bata. Mama, bakit ngayon lang po kayo nauwi? Saan po kayo nang galing? Magkasunod na tanong ng kambal sa ina. Pilit na napangiti si Aliana at biglang niyakap ang mga anak. Namiss ko kayo. Buong araw lang akong nawala pero sobrang namiss ko agad kayo.
Humagikik ang mga bata at niyakap pabalik ang ina. Noong mga panahon na yon, nagdesisyon si Aliana na mag-ipon para sa gamutan. Ngunit habang lumilipas ang araw, lalo lamang lumalala ang kaniyang sakit. Hindi na niya naitago kay Nanay Linda ang malubhang karamdaman. Ilang beses na rin kasing nakita ng matanda ang pag-uubo ng dugo ni Aliana. Sa labis na pag-aalala, nagmakaawa na si Nanay Linda na magpagamot ang anak. Parang awa mo na anak, magpagamot ka na. Mangungutang ako ng pera o kaya isasangla ko ang bahay. Wag na po inay, ako na pong bahala. Paanong ikaw na ang bahala? Halos hindi ka na nga makagalaw sa sobrang panghihina ng iyong katawan. Isipin mong mga anak mo, ang babata pa nila para mawala ng ina. Humagulgol sa pag-iiyak si Aliana. Naiinis sa sarili na hindi inalagaan ang katawan. Sa huli, nakapagdesisyon siyang magpagamot gamit ang perang naitabi para sa mga anak at ipong pera. Dahil hindi sapat ang kagamitan ng ospital sa probinsya, napilitang lumuwas sa syudad. Kasama nito ang kanyang pamilya sa kanyang pagpapagamot. Umiiyak si Bea habang naghahanda sila sa pag-alis. Sumama na kaya ako? Ako nang mag-aalaga sa'yo at sa mga bata. Ano ka ba? Ayos na kami dahil kasama ko si nanay. Alam ko naman na may mga problema ka na kailangang ayusin. Yung utang ko, tinanong ko sa kapitbahay nating pulis pero sabi hindi daw ako makukulong sa utang. Ikaw munang iisipin ko dahil buhay mo na yan eh. Ang dami mong pwedeng pagtanungan. Pulis pa talaga? Bayaran mo na lahat yan. Ayos lang ako. Humahalakhak na sagot ni Aliana. Makita ko lang talagang scammer na yun. Gigilingin ko talaga siya. Dahil sa kanya nagkautang pa ako. Ayan tuloy, hindi ako makakasama. Malungkot na sambit ng kaibigan. Natatawang niyakap ni Aliana ang kanyang kaibigan. Muli itong nagpaalam at tuluyan ng lumuwas sa Maynila. Nahirapan ang babae sa pagluwas. Kitang-kita ng lahat ang katawan ni Aliana. Ubo ng ubo. Nanginginig ang katawan kahit tirik ang araw at namamanhid ng mga kamay at paa nito. Para maibaling ang atensyon ni Aliana sa kanyang karamdaman, ay kinausap ito ng kanyang ina. Anak, may nahanap ka na bang matutuluyan sa syudad? Meron nay, tinawagan ko ang dating landlord at sinabing may bakante kaya doon na muna tayo. Mabuti kung ganon at hindi na natapos ni nanay ang kanyang sasabihin dahil sa pag-uubo ni Aliana. Nakita ng matandang maraming dugo na lumabas sa anak. Hindi na nito napigilan ang sarili at umiyak. Anak, parang awa mo na. Lumaban ka. Lumaban ka. Nangihinang initian ni Aliana ang ina. Lumingon naman siya sa kanyang mga anak at hinaplos ang kanilang ulo. Huwag kayong mag-alala, Kambal. Hindi ko kayo iiwan at lalaban si Mama. Malakas kaya ang mama niyo. Naluluhang tumango ang Kambal. Sa pagdating ng pamilya sa syudad, naghanap kagad sila ng masasakyan nang nakaramdam ng matinding panghihina si Aliana. Sinubukan niyang itayo ng diretso ang sarili ngunit biglang nanlabo ang kanyang paningin at tuluyang nawala ng malay. Napasinghap ng malakas si Nanay Linda at agad na humingi ng tulong. Mabuti na lamang at agad na may mabuting loob ang nagbuhat sa babae at sinakay papunta sa ospital. Sa ospital, wala nang ginawang matanda kundi magdasal para sa kanyang anak nang biglang lumabas ang doktor. Dok, kamusta po ang anak ko? Stable na po ang kanyang kalagayan. Binigyan namin siya ng paunang antibiotics at ng oxygen. Salamat sa Diyos at ayos na siya. Ikinalulungkot kong sabihin na pansamantala lamang ito ng solusyon sa kanyang kalagayan. Kailangan ng tuloy-tuloy na antibiotics at mapapatagal ang kanyang confinement dito sa ospital. Dok, gawin niyo po lahat para gumaling ang anak ko. Gagawin po namin lahat ng aming makakaya. Pero para po may pagpatuloy ang gamutan
ay kailangan ng malaking paunang bayad. Natatarantang kinuha ng matanda ang bag ni Aliana. Umiiyak na binigay lahat ng kanilang pera. Ngunit kulang pa rin ito. Wala nang nagawa si nanay kundi makiusap na lamang na mag-intay ng konting oras sa paunang bayad habang nag-iisip ng paraan kung paano makakakuha ng pera. Tinawagan nito ang mga kakilala para makautang. Samantala, ang kambal ay abala sa pagkalkal sa kanilang gamit. Kuya, ano bang hinahanap natin? Yung picture. Lumipas ang ilang minuto. Nahanap kagad ng kambal ang litrato. Hinila ni Josh ang kanyang kambal paalis. Pinigilan ni Ash ang kakambal na hilahin nito paalis. Bakit? Tara na! Saan ba tayo pupunta, kuya? Pupunta tayo sa lugar na nakasulat dito sa litrato. Paano tayo pupunta doon? Hindi natin alam yan. Napakamot ng ulo ang panganay sa kambal. Tinitigan ito ng mabuti ang litrato ng ina na may kasamang lalaki. Alam ko, kaya naisip ko na magtanong tayo at siya ang papa natin, kaya baka matulungan niya si mama. Ang galing mo talaga, kuya. Tara na! Kahit hindi alam ng dalawang bata kung saan sila patungo, basta ang importante sa kanila ay makitang lalaking nasa litrato na pinagkakamalan nilang ama. Sinundan ng kambal ang kalsada. Namamangha sa bawat gusali na nakikita dahil kakaiba ang itsura nito sa kanilang kinagisnan na lugar. Ang layo na nang napuntahan natin. Asa na kaya tayo? Nagugutom na ako, kuya, at tingnan mo ang dungis na natin. Naiiyak na sambit ng bata sa kanyang kakambal. Napahawak si Josh sa kanyang tiyan. Hindi sila pamilyar sa lugar at nagugutom na. Hindi naman nagtagal ay nakaramdam na rin ang magkapatid ng takot. Kuya, natatakot ako. Balik na kaya tayo kung saan natin iniwan sila mama at lola. Paano tayo uuwi? Hindi ko alam ang daan pabalik. Umiiyak na sambit ng bata. Nang nakita ni Ash ang pag-iyak ng kakambal, hindi na rin ito napigilan ng maiyak. Sa kanilang pag-iiyak sa gilid ng kalsada ay may isang alin na lumapit sa dalawa. Hello, nawawala ba kayo? Naawang tanong ng ali. Umiiyak na binigay ng isang batang litrato. Agad naisip ng ali na hinahanap ng dalawang kanilang magulang. Kunot noong tinignan niya ang litrato. May nakita itong address na nakasulat sa likod. Huwag na kayong umiyak. Alam ko kung saan ito. Talaga po ba? Pwede niyo po ba kaming samahan? Magkasunod na tanong ng dalawang bata. Aba oo, dadaanan ko rin naman ang lugar, kaya samahan ko na kayo. Unti-unting natigilan ng kambal sa kanilang pag-iyak. Hawak-hawak ng ali ang mga ito sa magkabilang kamay. Pagdating nila sa lugar na nakasulat sa litrato, ay tinuro yun ng babae. Ayun ang hinahanap ninyo. Masayang napalingon ng kambal. Nakita nila na dinadagsa ng mga tao ang nasabing lugar. Halos lahat ng nakita nilang tao ay may hawak na kamera. Dahil sa kuryosidad, bumitaw ang mga bata sa pagkakahawak sa ali at tumakbo palapit sa maraming tao. Sinubukan nilang pigilan ng babae ngunit masyadong mabilis ang pagtakbo ng mga bata. Kailangan nating pumunta sa loob pero ang daming tao. Lumusot na lang tayo sa mga paa nila. Paano kapag naapakan tayo? Natatakot ako. Anong gagawin natin? Inisip ni Josh na antay na lamang na umalis ang mga tao. Pero dahil sa takot na baka hindi makita ang kanilang hinahanap, hinila niya ang kapatid at pilit na sumiksik. Hindi binitawan ng magkapatid ang kamay ng isa't isa hanggang sa nakapasok sila sa gitna. Ayos ka lang ba? Oo kuya, ayos lang ako. Tignan mo yun oh, may kinakausap sila sa may tapat ng gusali. Paglingon ni Josh, ay inayan nito si Ash na tumakbo papasok sa gusali.
Nang nakita ng mga reporter sa mga bata, agad nilang pinigilan ito. Mas lalong binilisan ng kambal ang kanilang pagtakbo. Lingid sa kanilang kaalaman na ang nagmamay-ari ng gusali ay nasa tapat ng pintuan. Dahil sa kaguluhan, natigil ang panayam ng may-ari at lahat na palingon. Nanlaki ang mga mata ni Jonathan, ang nagmamay-ari ng gusali. Hingal na hingal ang dalawang bata nang napatigil sa harap ng lalaki. Kambal, asan ang litrato? Mukhang siya na yung hinahanap natin. Paano mo nasabi, kuya? Tsaka wala sa akin ang litrato. Kinapa ni Josh ang kanyang bulsa, pero hindi niya ito mahanap. Hayaan mo na siguro. Alam ko na siyang papa natin. Sigurado ka, kuya? Paano mo nasabi na siyang nasa litrato? Kasi pogi siya katulad nating dalawa. Kapag pogi ang papa, pogi din ang mga anak. Tumangot-tango si Ash at naniwala sa kanyang kuya. Hihilahin na sana ng mga tao ang kambal paalis sa harapan ni Jonathan nang biglang pinigilan niya ang mga ito. Naglakad palapit ang lalaki sa dalawang bata. Napatras ang kambal sa kaba at takot. Magsasalita na sana si Jonathan nang nakalapit ito nang biglang sumigaw sina Josh at Ash. Papa! Sumama ka sa amin! Kaya nga, Papa! Halika! Sumama ka sa amin! Napaawang ang bibig ni Jonathan sa kanyang narinig. Napaturo ito sa kanyang sarili. Ako? Papa niyo? Nauutal na pagtatanong ni Jonathan. Opo! Ikaw po ang papa namin at wala nang iba! Sabay na sigaw ng kambal. Napasinghap ng malakas ang mga tao. Natulala si Jonathan sa narinig. Napalingon siya sa kanyang kanang kamay na si Tupper. Huminga ng malalim ang kanang kamay at naglakad palapit sa mga bata. Mga bata, namamalikmata lang kayo. Paano magkakanak ang boss ko eh? Walang tumatagal na babae sa kanya. Tsaka, hindi na natuloy ni Tupper ang kanyang sasabihin nang biglang humawak si Jonathan sa kanyang braso at marahang pinisel. Gusto mong bawasan ko ang sahod mo? Agad na napaubo si Tupper at sumeryosong mukhang hinarap ang kambal. Asan ang mama niyo? At ihahatid ko kayo pabalik. Baka hinahanap na kayo. Umiling-iling ang kambal. Lumapit sila mula kay Jonathan at malungkot na tinignan ng lalaki. Papa, kailangan ka ni mama. Tulungan mo po si mama at baka mawala po siya sa amin. Malungkot na napatingin si Jonathan sa dalawang bata. Napabuntong hininga ito at sinabihan sila na lumapit muna kay Tupper. Humingi ng pasensya ang lalaki sa mga tagapagbalita para itigil ang pagpapanayam. Pasensya na sa inyong lahat at ganito ang nangyari. Sa uulitin. Bahagyang ngumiti ang binata sa mga tao. Nagpaalam at muling humingi ng pasensya. Agad namang nagsigawan ng mga tagapagbalita. Nagtatanong kung totoo ba ang sinasabi ng mga bata. Ngunit hindi sumagot si Jonathan at patuloy na nginitian ng lahat. Pumasok sa kotse ang lalaki kasama ang kambal. Sa loob ng kotse ay punong-puno ng kuryosidad si Jonathan sa mga bata. Bakit naman ako ang papa niyo? Kasi po pogi ka katulad namin. Opo, at may litrato po kami na nandun ka. Kung ganon, patingin nga ako ng litrato. Nawala po. Sabay na sambit ng kambal. Malalim na napabuntong hininga si Jonathan. Hindi ito naniniwala na anak niya ang mga ito. Ngunit may naguudyok sa kanyang puso na sumama sa dalawang bata. Lahat ng ospital na malapit sa lugar ay pinuntahan ng mga ito. Mabuti na lang sa panghuli ay namukha ng kambal ang ospital. Sigurado ba kayo na nandito ang mama niyo? Tumango ang mga bata. Paghinto ng kotse agad nilang hinila ang lalaki palabas. Sabik na sabik ang dalawang bata na magkita muli ang kanilang ina at ama. Pagpasok sa ospital, agad na may sumalubong sa kambal na isang matandang umiiyak. Saan ba kayo nagpupunta? Kaninang umaga ko pa kayo hinahanap.
Hinanap po namin si Papa. Dinala namin dito para tulungan si Mama. Kunot noong tumingin ng matanda sa lalaking kasama ng mga apo. Isang tingin pa lang nito ay alam niyang isang mayaman si Jonathan. Dahil sa hiya, agad itong lumapit at humingi ng tawad. Pasensya na po at naabala pa kayo ng mga bata. Kayo po bang lola ng kambal? Asan po ang kanilang ina? Opo, ako nga. Nasa loob po siya pero wala pa rin siyang malay. Seryosong tinanong ni Jonathan ang detalye tungkol sa kalagayan ni Aliana. Lumuluhang siniwalat ng matanda ang lahat ng nangyari. Napakuyom ng mga kamay ang lalaki sa kwento. Malungkot na sumulyap sa kambal na puno ng pag-asa sa kanilang pagtingin. Maaari ko ba siyang makita? Opo sir, pwede pero bakit po? Ayoko na po kayong maabala matapos ang ginawa ng kambal. Andito na rin po ako, kaya mas mainam na tignan ko kung anong may tutulong ko. Napakagat ng labi si nanay. Gusto niyang tanggihan ang tulong ng kanyang kausap pero nang inisip niya ang kalagayan ng anak, tumango na lamang. Habang naglalakad papunta sa kwarto kung nasan si Aliana, lumapit si Tupper sa kaniyang boss. Sir, tutulungan niyo po ba talaga sila? Oo, andito na rin tayo at naaawa ako sa mga bata. Pero paano kung niloloko ka lang nila? Kaya nga titignan ko muna, hindi ba? Nagkibit balikat na lamang si Tupper at nanahimik. Naunang pumasok ang matanda kasama ang mga bata. Dahan-dahan namang binuksan ni Jonathan ang kwarto. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang makita ang babaeng nakahiga sa kama. Wala nang nakikita si Jonathan, kundi siya. Pati ang ingay sa kapaligiran ay nabalot ng katahimikan. Mabibigat ang kanyang hakbang habang papalapit sa kama. Bawat hakbang ay tila may kasamang kaba at pangambang hindi niya may paliwanag. Yana? Mahinang bulong ni Jonathan. Parang huminto ang mundo ni Jonathan nang makita niya ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Nagtatakang tinignan ni Nanay Linda at Tupper ang lalaki na puno ng pangungulila sa mga mata. Mabuti na lamang at meron ng kambal na nagpatigil sa katahimikan na bumalot sa kwarto. Papa, masaya ka ba ulit na nakita si Mama? May sakit po siya, Papa. Maliligtas mo ba si Mama? Napakuyom ang mga kamay ni Jonathan. Huminga ng malalim bago nilingon ang dalawang bata. Nanginginig ang mga bibig na nagtanong. Ilang taon na kayo? Nauutal na tanong nito. Nagkatingin ng kambal. Naguguluhan kung bakit naitanong ang edad. Itinaas na lamang ng dalawang bata ang kanilang kamay para ipakita na sila'y 5 taong gulang. Napatras ng hakbang si Jonathan. Hindi alam kung paano ipoproseso ang mga nalaman. Agad na lumapit si Tupper nang nakita ang pamumutla nito. Sir, okay lang po ba kayo? Ayos lang ako. Gawin mo ang lahat ng dapat gawin para gumaling ang pasyente. Gusto pa sanang magtanong ni Tupper pero tumango na lamang ito at sinunod ang utos ng amo. Dahil nakapaunang bayad na sa ospital, patuloy na ginamot si Aliana. Kinuha ni Jonathan si Nanay Linda at ang kambal sa kanyang mansyon. Habang siya ang nagbabantay sa ospital. Nung una'y naguguluhan ng matanda sa pagiging mabait ni Jonathan, pero pinaliwanag sa kanya na magkakilala sila ni Aliana. Isang gabi sa ospital, tahimik na nagtrabaho si Jonathan sa kanyang laptop. Napalingon ito sa pasyente nang biglang may narinig na kilos. Lumapit agad ang lalaki kay Aliana. Maya't maya'y nakita niyang unti-unting minumulat ng babae ang kaniyang mga mata. Ano ang nararamdaman mo? Nat, ikaw ba yan? Nangihinang tanong ni Aliana. Ako nga. Paano?
Bakit ka nandito? Bulong ng babae. Mag-usap na lamang tayo kapag malakas ka na. Sa ngayon, huwag mo munang pilitin ang sarili mong magsalita. Pilit na ngumiti si Aliana. Nagpaalam ang lalaki na aalis para tawagin ng doktor. Unti-unti na pong bumabalik ang lakas sa kanyang katawan. Sa ngayon, kailangan niya ng maraming pahinga. Salamat po, Dok. Pagkalis ng doktor ay muling nakatulog si Aliana. Paggising niya kinabukasan, muling bumungad sa kanyang paningin si Jonathan. Tinulungan ng lalaking umupo ang pasyente, pati sa pagkain ay ginabayan niya ito. Dumating nga rin ng doktor para matingnan ang kalagayan ni Aliana. Matapos ang lahat ay nagkaroon ng lakas ng loob ang babae na tanungin ng dating kasintahan. Anong ginagawa mo rito? Nagpunta ako rito para singilin ang utang mo. Utang? Wala akong utang sa'yo at wala kaming pera. Hindi pera. Kunot noong napatingin si Aliana sa kanyang kausap. Huminga ng malalim itong si Jonathan bago tinignan ng diretso ang babae sa mga mata. 5 taon. 5 taon ang mga anak natin. Nanlaki ang mga mata ni Aliana. Lumingon sa kanyang mga kamay na humigpit ang hawak sa kumot. Bigla niyang naalala ang kanyang pamilya. Asan sila, nanay? Ang mga bata. Kasama ko silang lumuwas dito sa syudad. Huwag kang magalala. Nasa bahay sila. Ikwento ng lalaking lahat ng nangyayari sa dating kasintahan. Hindi makapaniwalang itong si Aliana na nagawang hanapin ang kambalang kanilang ama. Kinakabahan na tumingin ng babae kay Jonathan. Alam na ba nila? Sa kanila ko nga nalaman. Hindi ka ba nakikinig sa kwento ko? Assumption lamang nila yun. Ni minsan hindi kita binanggit sa kambal. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ka biglang nawala? Ang daming katanungan na bumabalot sa isipan ko, Aliana. Secret na muna. Taas kilay na kinurot ni Jonathan ang pisngi ng pasyente. Aray, aray! Teka, masakit! Pasyente ako! Napabuntong hininga na lamang si Jonathan matapos binitawan ang pisngi ng dati niyang kasintahan. Ilang minutong nakalipas ay biglang nagbukas ang pintuan ng kwarto at bumungad ang 2 bata. Masayang niyakap ng kambalang kanilang ina nang makitang gising na ito. Pati si Nanay Linda ay hindi napigilang maluha nang makita ang kalagayan ng anak. Sa susunod din natin pag-usapan ng lahat. Sa ngayon, magpagaling ka na muna. Salamat, Jonathan. Malungkot na napangiti ang lalaki. Sa mga sumunod na araw, naging abala siya sa trabaho. Kahit anong nakapagkabisi niya, ay lagi siyang pumupunta sa ospital para makasamang mag-ina. Araw-araw ding bumabawi si Jonathan sa ilang taon na hindi nakasama ang 2 bata. Hanggang sa dumating ang araw na maaari nang makalabas ng ospital si Aliana. Wala na bang gamit ng mga naiwan? Wala na, nasa bag na lahat. Nag-aantay ang kotse sa baba. Mauna na kayong umuwi at baka magagabihan ako. Jonathan, doon na kami sa dati kong titira simula ngayon. No, sa bahay na lamang kayo. Ayoko malayo sa mga anak ko. Sapat na yata ang 5 taon, Aliana. Napakagat ng labi si Aliana. Hindi na ito nagsalita at tumango na lamang sa kanyang kausap. Nakangiting nilapit ni Jonathan ang mukha sa babae para bumulong. 5 taon din akong nangulila sa'yo. Napaatras si Aliana. Bumilis ang tibok ng kanyang puso na para bang may mangyayaring masama. Dahan-dahan siyang tumingin sa lalaki. Nakangisi lamang ito sa kanya na mas lalong nagparamdam ng takot. Anong ibig mong sabihin? Namumulang mukha nitong sumagot. Alam mong ibig sabihin niya na. Hindi na sumagot si Aliana at natatarantang kinuha ang mga bag. Tumakbo ito palabas sa kwarto.
Sinundan siya ni Nanay Linda, habang ang kambal ay nagtatakang nakatingin sa ama. "Huwag niyo pong awayin si Mama. Ayaw niyo po ba siya? Kasi kapag ayaw mo siya, Papa, pwede ka naming maging tito." Natulala si Jonathan, hindi nakapagsalita sa sinabi ng dalawang bata. Umiling-iling ito at kakausapin na sana ang mga anak nang biglang tumakbo sila palabas. Tito? Ay, hindi naman siguro nila gagawin yun. Nauutal na bulong ng lalaki sa kawalan. Pagdating sa mansyon ni Jonathan, hindi mapigilan ni Aliana ang mamangha. Hindi niya inakala na malayo na rin ang narating ng dating kasintahan. Nung umalis siya, nakatira pa lang lalaki sa isang paupahan. Kakasimula rin ito sa kanyang negosyo. Sobrang saya ni Aliana nang makitang nakamit ni Jonathan ang kanyang pangarap, pero may halang lungkot dahil hindi niya nasilayan ang lahat. Pagka-uwi ni Jonathan, ay nakita niya si Nanay Linda na nag-aantay sa kanya. Nay, bakit gising pa ho kayo? "Iniintay kita, anak, at baka hindi ka pa kumain." Salamat, Nay, pero kumain na po ako sa labas. Kasama ang mga katrabaho ko. Kumusta po si Yana? Nakatulog na sa kwarto. Nakakain ng maayos pero hindi pa rin ganun kalakas katulad ng dati. Agad na nagpasalamat si Jonathan. Sinabihan niya rin ng matanda na matulog. Pagtaas ng lalaki, hindi niya nakita sa kwarto si Aliana. Dahil nakasunod si Nanay Linda sa kanya, agad niyang tinanong kung nasa ng babae. "Sa kwarto ng mga bata." Tumango si Jonathan. Tahimik itong nagpunta sa kwarto ng mga anak. Nakita nito ang kanyang dating kasintahan na mahimbing ang tulog. Malawak ang ngiti ang bumalot sa lalaki. Humiga ito sa kama habang sinisilayan ng mag-ina, hanggang sa hindi na malaya ni Jonathan na nakatulog na ito. Kinabukasan, nakangiting nagising si Aliana, pero agad na nawala noong napansin ang kamay na nakayakap sa kanyang tiyan. Kabadong nilingon ng babae ang kanyang katabi. Nanlalaki ang mga mata na napasigaw. Bakit? Bakit? Anong nangyari? Gulat na pagsisigaw ni Jonathan. Anong ginagawa mo dito sa tabi ko? Huwag mong sabihin. Dahan-dahan niyang tinignan ng sarili at agad na nakahinga ng maluwag nang makitang may suot itong damit. Nang naisip ni Jonathan ang hinala ni Aliana, ay hindi nito napigilang tumawa. Akala mo ba may nangyari sa atin na hindi mo alam? Malay ko ba? Sinabi mo sana na gusto mo. Di binuhat kita kagabi, papunta sa kwarto ko. Nakangising sambit ng lalaki. Namula ang buong mukha ni Aliana at hindi napigilan na hampasin ang braso ng kasama. Feeling ka talaga? Gugustuhin ko ba yan? Bakit hindi? Kaya nga tayo nakabuo ng kambal. Dahil gustong gusto mo ito noon eh. Nakaramdam ng matinding hiya si Aliana. Bumangon ito sa kama at tumakbo papasok sa banyo. Muling humalakhak sa tawa si Jonathan. Sa kanilang umagahan, hindi pa rin mawala-wala ang ngiti ng lalaki. Inis na inis nga itong si Aliana. Naiinis sa sarili dahil sa konting pangasar ng dating kasintahan, ay nagbibigay kagad ito ng reaksyon. Sa gitna ng kainan, masayang inaasikaso ni Jonathan at Aliana ang kambal sa pagkain. Pinagmasdan ito ni Nanay Linda at hindi napigilan na magtanong sa dalawa. Anong plano nyo ngayon? Sa ngayon ako na maghahanap ng trabaho. Napatingin agad si Jonathan sa babae. Kunot-no itong nagtanong. Trabaho? Bakit mo kailangan magtrabaho kung andito na ako? Anong gusto mo? Umasa na lamang kami sa'yo habang buhay? Hindi naman tayo mag-asawa. So ibig mong sabihin, kailangan maging kasal tayo para umasa ka sa akin? Tumango si Aliana. Pilit na umubo ang lalaki at pumunta sa harapan ng dating kasintahan. Lumuhod ito at iniharap ang hawak na tinidor. Will you marry me?
Parang nabura ang lahat ng emosyon sa mukha ni Aliana. Umiling-iling si Nanay Linda habang ang kambal ay hindi pinansin ang ginawa ng ama. Samantalang si Jonathan ay pakurap-kurap ang mga mata na tumingin sa mag-iina. Wala ka man lang reaksyon? Mas gugustuhin ko pang humindi ka. Hindi ito pinansin ni Aliana at pinagpatuloy na lamang ang kaniyang pagkain. Natawa na lamang ang matanda at inulit ang tanong. Pero ano nga? Anong plano ninyo? Magtatrabaho ako, Nanay. Susuportahan kita kung yun ba talaga ang gusto mo. Kung ganon, ako nang bahala sa mga bata. Umiling-iling si Jonathan. Seryosong napatingin sa kanyang mga kausap. Pwede niyo po bang ipaubaya sa akin ang pag-aalaga sa dalawang bata? Ilang taon niyo na po silang inaalagaan. Ngayon, na nandito na ako, gusto kong bumawi sa 5 taon na nawala. Ako naman ngayon, hayaan niyo po akong bumawi sa kanila. Masayang napangiti si Nanay Linda habang si Aliana ay parang hinahaplos ang puso sa kanyang narinig. Sa mga oras na yon, piniling ipagkatiwala ng babae ang buhay nilang mag-ina sa dating nobyo. Kung ganon, mag-i-enjoy na lamang ako sa buhay at ikaw naman ang mag-asikaso sa mga bata. Akala ko maghahanap ka ng trabaho. Katulad ng sinabi mo, gusto mong bumawi kaya ikaw nang bahala sa lahat. Natawa si Jonathan at tumayo ng tuwid. Itinaas pa nito ang kanyang kamay at dinikit sa noo na parang pulis. Jonathan, ready for daddy duties, ma'am. Sa mga sumunod na araw, pinanindigan nga ni Aliana ang kaniyang sinabi. Kung dati gigising ito ng maaga para makasikaso sa mga bata, ngayon ay halos hapon na siya kung gumising. Pati si Nanay Linda ay wala nang ginawa kundi manood ng mga K-drama. Tinignan ito ni Jonathan na isang hamon at pinakita sa dalawa na kaya niya rin. Anong ginagawa mo? Dahil papanindigan ko lahat ng sinabi ko. Inuwi ko na ang aking trabaho. Ganun ba? Total nandito ka na rin sa bahay. Ikaw na rin na magluto ng kakainin ng mga bata. Andiyan naman si ate na tagaluto ah. Pinagbakasyon ko siya. Sabi ko magbakasyon ng 1 buwan. Nawala ng pag-asa si Jonathan. Pero dahil sa kanyang pride, ay hindi siya nagre-react. Ganun ba? Sige, ako nang bahala. Kinabukasan, gumising ng maaga si Jonathan. Pero 1 oras nang nakalipas ay nanonood pa rin siya sa kanyang cellphone ng mga cooking shows. Papa, first day namin sa kinder ngayon. Baka malate na kami ni Ash. Gutom na ako, Papa. Napakagat ng labi si Jonathan. Kumuha ng itlog sa ref at niluto. Kunot noong tiningnan ng kambal ang kanilang sunog na ulam. Papa, sigurado ka ba na itlog ito? Magpaluto na lang kaya tayo kay Mama. Inulit-ulit ni Jonathan ang pagluluto ng itlog hanggang sa hindi na ito sunog. Natuwa ang kambal at agad na kinain ito. Kumain na rin ang lalaki at nagpalit para ihatid ang mga anak sa eskwelahan. Paalis na ang mag-ama nang biglang nagsalita si Aliana. Tapos na ang klase ng mga bata. Tsaka, binaunan mo ba sila ng snacks? Nanlaki ang mga mata ni Jonathan na sumulyap sa kanyang relo. Hindi ito makapaniwala na magtatanghali na noong natapos siyang magluto ng itlog lamang. Pero mas nanaig sa kanyang tanong ni Aliana. Kailangan nila ng snacks? Napahampas sa noo si Aliana. Hindi na sigurado kung tama ba ang naging desisyon na hayaan si Jonathan sa lahat. Hindi na napigilan ni Tupper na matawa sa likod. Sorry sir, naalala ko lang sinabi mo kahapon na hindi ganun kahirap ang mag-asikaso sa kambal. Dahil kay Tupper, naging mas desidido si Jonathan na ipakita na kahit papano'y kaya niya. Nakita ni Aliana ang hirap ng dating nobyo sa pangangalaga ng kambal. Marami pa ring pagkakamali ang lalaki. Ngunit habang tumatagal, ay unti-unti niya na ring nakakayanan ng lahat. Isang gabi,
Nagtataka si Aliana kung bakit ang tagal bumaba ng mag-aama para sa kanilang movie night na request ng dalawang bata. Pagtaas niya sa kwarto ay nakita niya si Jonathan na masayang pinapalitan ng damit sina Josh at Ash. Maganda itong binili ko. Magkakapareho tayo ng suot. Kaya nga papa maganda din ang color. Favorite color ko to papa. Bahagyang ngiti ni Aliana habang pinagmamasdan ang kaniyang mag-ama. Dahil sa kanyang nakita ay hindi nito napigilan na mangarap ng buong pamilya kasama si Jonathan. Hindi nito alam na ang dating pag-ibig sa nobyo ay unti-unti niyang bumabalik. Marahan na kumatok sa pinto ang babae para lumingon sa kanila. Kailangan magkakapareho ng damit? Kung meron ng kambala at si Papa, syempre meron din kay Mama. Asan ang sakin? Nasa kama ng mga bata, pero hindi mo pa pwedeng kunin. Bakit? Ngumuso si Jonathan, umismid na lamang ang babae at naglakad palapit sa kama. Pinababa ng ama ang dalawang bata para mauna na sa sala bago kinausap ang dating nobya. Sabi ko, kailangan ko muna ng kiss. Ang daming stuffed toys ng mga bata na binili mo. Mamili ka na lamang doon ng isa. Ayaw mo? Oo, ayoko. Napangisi si Jonathan, isa na ang pinto ng kwarto at umupo. Kunot noong pinanood ito ni Aliana. Lumabas ka na para makapagpalit na ako. Nag-aantay ng mga bata sa baba. Ikis mo muna ako. Nakangusong sagot ni Jonathan. Umiling-iling si Aliana. Naglakad na lamang ito papalapit sa lalaki at pilit hinihila patayo. Laking gulat na lamang ng babae nang biglang nagkunoring umiiyak si Jonathan sa sahig na parang bata. Napaawang ang bibig ng babae. Hindi makapaniwala na may ugaling ganon ang dating kasintahan. Oh, ito na ang kiss mo! Inis na sigaw ni Aliana at sabay pisil sa tenga ni Jonathan. Aray, aray! Ito naman nagbibiro lang ako . Lalabas ka o titirsin ko pang tenga mo. Ito na, lalabas na. Dragon ka talaga. Nang nakita ng lalaki na may pinulot si Aliana na isang matigas na bagay, ay agad itong tumakbo palabas ng kwarto. Umiling-iling na lamang ang babae at nilakang pinto para magpalit. Pagkababa niya, ay sinimulan na ng mga bata ang kanilang panonoorin. Masaya siyang tumabi sa mga anak sa sofa at nakinuod. Sa mga sumunod na linggo, tuloy nang nasanay si Jonathan sa pag-aalaga ng mga bata. Tumulong na rin si Aliana sa mga gawain dahil hindi na nito nakayanan ang walang ginagawa. Lagi pa rin nag-aasaran naman ang dalawa at nagkukulitan. Good morning, Mama. Good morning, Papa. Ito na ang kape mo. Aba naman ang sweet. Ito dapat ang inaasawa, yung maasikaso. Inikutan ng mga mata ni Aliana ang dating nobyo at pinagpatuloy na lamang ang paghuhugas ng plato. Napangiti si Jonathan at nakaisip na naman ang pangasar sa babae. Dahan-dahan itong lumapit sa kasama at niyakap mula sa likod. Inaasahan ng lalaki na magagalit o maiinis muli si Aliana, ngunit nagkakamali siya. Walang kariya-reaksyon ng dating nobya at patuloy sa paghuhugas. Anong meron? Hindi kaya ata nagtatransform sa dragon ngayong umaga? Naubos ng inis ko kaya mas magandang manahimik na lamang ako. O baka naman nasasabi ka sa akin. Napangisi si Aliana. Hindi na lamang ito nagsalita kaya mas lalong sinubukan ni Jonathan na inisin ito. Hinalikan niya sa pisngang yakap-yakap na babae. Inaantay ng lalaki ang inis at sigaw nito. Ngunit nginitian lamang siya. Bumitaw si Jonathan sa pagkakayakap. Marahan na hinarap sa kanya ang kasama. Masama bang pakiramdam mo? May sakit ka ba? Bumalik ba sa panghihina ang katawan mo? Baka hindi mo iniinom ang maayos sa mga gamot mo. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Ayos nga lang ako at ni minsan hindi ko kinalimutan ng gamot ko. Sa utak mo, may problema ba? Malakas na natawa si Aliana. Napatulala si Jonathan habang pinapakinggan ang tawa ng kanyang kasama.
Napahawak ito sa kanyang dibdib at napalunok ng laway habang nakatulala kay Aliana. Pakasalan mo ko. Panay ka, biro. Ubusin mo ng kape mo dyan. Hindi ba kailangan mong pumunta sa opisina ngayon? Napanguso si Jonathan. Agad na ininom ang kaniyang kape at nagpaalam sa babae. Pero bago umalis, sinubukan niyang muling inisin si Aliana para masiguro na hindi siya nananaginip. Aalis na ako, pero wala man lang kiss. Yun lang ba? Masayang tanong ni Aliana at agad na lumapit sa lalaki. Hinila ng babae ang kurbata ni Jonathan at marahan na hinalikan sa labi. Oh, alis na. Pasok ka na sa trabaho. Natatarantang umalis si Jonathan. Hindi makapaniwala sa nangyari. Palingon-lingon pa ito kay Aliana na kumakaway sa kanya mula sa kusina. Pagpasok nito sa kanyang kotse, nauutal itong kinausap ang kanyang kanang kamay. Kurutin mo nga ang kamay ko. Bakit sir? May nangyari ba? Basta kurutin mo ko. Nagkibit balikat si Tupper at agad na kinurot ang kamay ng kanyang boss. Sobrang lakas ito na akala mo gigil na gigil kay Jonathan. Malakas na humiyaw ang lalaki at napabatok sa ulo ni Tupper. Sir, sinabi mo sanang may batok palang kapalit. Tupper, ang sakit. May galit ka ba sa akin? Kapag po ba sasabihin kong meron, bibigyan niyo ako ng paid leave ng 1 buwan. Magmaneho ka na at baka magdilim pang paningin ko. Hindi lang 1 buwan ang leave mo kundi habang buhay. Sayang. Babato ka na sana ni Jonathan ng empleyado nang bigla nitong pinaharurot ang kotse. Umiling-iling na lamang ang lalaki at nagtataka kung paano niya naging kanang kamay at kaibigan si Tupper. Tahimik na napatingin si Jonathan sa bintana. Nang nakita niyang sarili sa salamin, ay napahawak siya sa kanyang labi. Simula sa araw na yon, muling nagsimula ang pag-iibigan ng dalawa na naudlot ng nakaraan. Ang dating mapangasar na si Jonathan ay ngayon ay naging labis ang lambing sa dating nobya. Umuwi na may daladalang pasalubong sa mga bata at bulaklak kay Aliana. Buong araw kitang iniisip. Pakiramdam ko mababaliw ako kapag hindi kita nakikita ng matagal. Matagal? Ilang oras lang tayong hindi nagkita, Jonathan. Kulang pa rin sa akin yun. Huwag kang mag-alala. Lagi lang naman ako nandito pag uwi mo. Kami ng mga bata. Naging tahimik, masaya at kampante ng dalawa sa kanilang buhay. Ang dalawang bata ay naging malapit din sa ama na kapag wala silang pasok, laging bumubuntot kay Jonathan. Punong-puno ng kasiyahan ang puso ni Aliana sa tuwing nakikita niyang masayang mag-ama. Hindi na lamang inaasahan ng dalawa na sa pagsimula ng kanilang muling pag-iibigan ay muling mauudlot ito sa huli. Isang araw, naisipan ni Gloria, ang ina ni Jonathan, na dalawin nito sa kanyang bahay. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang makita muli si Aliana at may mga kasama pang kambal na bata. Hindi siya pwedeng magkamali kung sinong dalawang bata na yon dahil kamukhang-kamukha ng kanyang anak ang mga ito. Bakit ka andito? Sinong may sabing may karapatan kang bumalik? Tita Gloria. Nauutal na sambit ni Aliana. Punong-puno ng takot ang babae. Agad niyang pinataas ang mga bata kasama si Nanay Linda. Kinausap na kita noon. Nalayuan mo ang anak ko. Pero nagpabuntis ka sa kanya. Ang galing mo rin ano. Nawala ka nga sa buhay ni Jonathan. Pero nagkaroon ka ng rason para bumalik. Tita, hindi po sa ganon. Hindi ko po inaasahan na magkikita kami muli at malalaman ni Jonathan ang tungkol sa mga anak namin. At nung nalaman niya, akala mo okay na tumira ka na rito? Hindi makapaniwalang pagtatanong ng matanda. Si Jonathan po kasi nagpumilit dahil gusto niyang makasama ang mga bata. Kung ganon, bakit pati ikaw nandito sa bahay ng anak ko? Napayuko si Aliana. Hindi alam kung paano lalabanan
ang mga puno ng galit na pagtitinginan sa kanya ng matanda. Patuloy na nagsisigaw ang ina ni Jonathan, pilit na pinapalis ang kinamumuhian niyang babae. Hindi ka nararapat dito, Aliana. Umalis ka! Isama mo na rin ang mga kauri mong hampas lupa rito. Napakuyom ng makamay ang babae. Ilang taon nang lumipas ngunit hindi pa rin siya magawang tanggapin ni Gloria. Wala nang nagawa si Aliana kundi ang umiyak habang iniisip na hindi talaga sila karapat-dapat ni Jonathan. Ano po bang nagawa ko sa inyo para magalit kayo sa akin ng ganito? Dahil isa kang babae na nababagay sa lupa habang ang anak ko ay karapat-dapat sa itaas. Para lang sa bagay na yan, sa tingin mo hindi nasasaktan ng anak mo sa ginawa mo, tita? Magkakasunod na malakas na sampalang sagot ng matanda. Dahil sa lakas, hindi napigilan ng babae na mapaupo sa sahig. Hindi ko sinasaktan ng anak ko, kundi pinoprotektahan ko siya sa mga katulad mo. Para sa akin, ikaw ang dapat umalis sa buhay ni Jonathan. Sasampalin pa sana muli ni Gloria ang babae nang biglang may narinig ang dalawa na isang malakas na sigaw. Itigil mo yan! Nanginginig na sigaw ni Jonathan. Hingal na hingal ang lalaki na nakatayo sa pintuan. Hindi na kailangang alamin ni Aliana dahil halata na nagmadali itong umuwi. Mabibigat na yapak ang narinig sa paglapit ni Jonathan sa kanyang ina. Pumagitna ito sa dalawang babae na nagtatalo na mas lalong ikinagalit ng matanda. Anong ginagawa mo, Jonathan? Umalis ka dyan at pumunta ka rito sa tabi ko! Ikaw ang dapat umalis, ma. Hindi ko akalain na magagawa mo ito. Ayan! Ay na nga bang sinasabi ko? Nagiging bastos na ang anak ko nang dahil sa'yo, Aliana. Isa kang sumpa sa buhay naming mag-ina. Bakit ganyan na lamang ang galit mo kay Aliana? Tsaka mama, hindi na ako bata. Hindi ako makapaniwala ng tinitingala kong ina ay gantong klaseng tao. Napaatras ang matanda. Sa kauna-unahang beses ay nakita niya ang galit sa paningin ng kanyang anak. Hindi sa ibang tao, kundi sa kanya. Pinaghiwalay ko na kayo noon, kaya alam kong magagawa ko ulit yun ngayon. Anong ibig mo sabihin? Sa tingin mo, papayag ako sa nobya na mababa ang uri? Nanlalaki ang mga mata ni Jonathan. Nasagot na rin ang katanungan niya kung bakit siya iniwan. Hindi lamang niya inaasahan ang magiging rason pala ay sarili niyang ina. Sobrang saya mo siguro, ano? Aba syempre, naalis kong pabigat sa buhay mo. Ganyan ka rin ba kasaya nung nakita mo kong nagdurusa? Habang iniisip ko na iniwan ako ng babaeng pinakamamahal ko? Ganun ba kasaya na makitang sarili mong anak na nasasaktan? Hindi nakapagsalita si Gloria. Ang mga mata na puno ng galit ay ngayon ay tinitignan siya ng puno ng sakit. Magsasalita na sana muli ang matanda nang bigla siyang pinaalis ni Jonathan. Umalis ka na. Antayin mo na akong pumunta sa bahay niyo ni Papa para mag-usap tayo. Namumula ang buong mukha ng matanda na umalis. Tinulungan ni Jonathan si Aliana na tumayo. Punong-puno ng pag-aalala ang lalaki sa kanyang dating kasintahan. Okay ka lang ba? Ayos lang. Sanay na ako sa mama mo. Totoo ba ng rason ng pagkawala mo si mama? Ano ba talagang nangyari noon, Aliana? Sigurado ka ba na gusto mong marinig? Oo, dahil hindi ko na kaya eh. Ang daming tanong na pumapasok sa ulo ko. Bakit ka nawala bigla? Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Bakit inilayo mo sa akin ng mga bata? Huminga ng malalim si Aliana. Dahil hindi niya kayang makita ang magiging reaksyon ng kausap, ay tumalikod ito bago aminin ng lahat ng nangyari sa nakaraan. Inamin niya ang lagi nilang pagkikita ni Gloria para paghiwalayin sila. Masasakit na salita ang lagi niyang naririnig at sinubukan pa siyang bigyan ng pera. May mga times na ayaw ko magpakita sa'yo.
Hindi ba? Sinasabi ko na masama ang pakiramdam ko. Huwag ka nang dumalaw dahil baka mahawa ka. Marami pang ibang rasong pinagsasabi ko sa'yo. Huwag mong sabihing pumupunta si mama sa apartment mo nun. Oo. Kapag naririnig ng landlord kong sigaw ng mama mo, kumakatok siya doon. Sa tuwing ginagawa niya kasi yun, aalis kagad si tita. Ang sa mga bata, bakit hindi mo sinabi sa akin? Isa-isang nagsibag sa akin ang mga luha ni Aliana. Walang nakakaalam ng sakit na kanyang naramdaman nang tinalikuran niya si Jonathan. Bumalik ang lahat ng sakit mula sa nakaraan. Sinubukan kong sabihin sa'yo pero... Pero ano? Sana sinabi mo sa akin ang ginagawa sa'yo ni Ma, pati sa mga bata. Iniwan mo ko na parang wala lang ako sa'yo, Aliana. Kayang-kaya kitang protektahan laban sa lahat. Dahil ayaw mo pa ng anak. Nang nalaman ko na buntis ako, alam ko nang kailangan mong mamili. Ang buhay na kasama ka kahit na ayaw sa akin ni tita o tahimik na buhay nang wala ka. Pumunta ako sa'yo. Kumain tayo sa labas. Masaya ka na kinukwento ang mga nakakamit mo para sa pangarap mo. Humahagulhol sa pag-iyak si Aliana. Marahan itong humarap kay Jonathan matapos punasan ng kaniyang mga luha. Huminga ng malalim para humugot ng lakas na ituloy ang kaniyang kwento. Habang pinapakinggan ko ang mga kwento mo, naglakas loob ako na magtanong kahit alam ko ng sagot. Tinanong kita kung paano kung buntis ako. At anong sabi mo? Na makakasira lang sa pag-angat ko ang bata sa mga oras na yun. Ngayon tatanungin kita, paano ko pa sasabihin sa iyong tungkol sa pagbubuntis ko? Nakayuko si Jonathan, nahihiya kay Aliana at naiinis sa kanyang sarili. Sa ilang taon na paghihiwalay, walang naisip ang lalaki kundi ang pag-iwan sa kanya ng babae. Hindi niya yun matanggap pero nang nakita niya ito muli, ay agad na nawala lahat ng kanyang galit. Akala niya na kapag magiging mabuti siyang ama at kasama ng mag-iina, ay hindi na siya muling maiiwan. Pero sa mga oras na yun, nalaman niyang wala nang naibigay ang pagmamahalan nila kundi sakit. I'm sorry. Tumakbong papuntang kwarto si Aliana. Nagkulong ito buong maghapon at piniling umiyak mag-isa. Sinubukang kumatok at kausapin ito ni Jonathan, ngunit wala na itong narinig sa babae. Napuno ng galit ang lalaki. Pumunta sa bahay ng kanyang magulang para harapin ang kaniyang ina. Hindi niya inakala na sa kanyang pag-alis ng bahay ay ang pag-alis din ng mag-iina. Mama, saan po tayo pupunta? Hindi po ba natin nahantayin si Papa? Pilit na ginitian ni Aliana ang dalawang bata. Babalik na tayo sa Romblon, mga anak. Magtatanong pa sana ang kambal nang biglang pinigilan ito ni Nanay Linda. Wala nang nagawa ang mga bata kundi tignan ang bahay ng ama mula sa salamin ng taxi. Samantalang si Jonathan ay inilabas lahat ng galit sa kanyang ina. Isang beses pa, Ma. Kapag nangialam ka pa sa buhay ko ng isang beses pa, kalimutan mo nang may anak ka. Napasinghap ng malakas si Gloria at lalapit na sana sa anak para yakapin ito, pero umiwas si Jonathan. Nasasaktan na tinignan ng kanyang ina bago tinalikuran at umalis. Puno ng pagsisisi ang matanda. Hindi niya inakala na masisira ang relasyon nilang mag-ina dahil sa kanyang ginawa na inakala niyang ikakabuti ni Jonathan. Ginawa ko lang iyon dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Umiiyak na bulong ng matanda sa kawalan. Agad na umuwi si Jonathan. Naisip niyang puntahan si Aliana sa kwarto ngunit hindi pa rin ito sumasagot sa tuwing kakatok ito. Sinubukan din niyang buksan ang pinto at nang buksan niya ito, sinalubong siya ng katahimikan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at iniisip ang pag-iwan muli sa kanya. Yana! Asan ka? Andyan ka ba sa banyo? Walang tao na nakita sa banyo. Hindi niya na nakayanan ng takot na nararamdaman. Tumakbo ito sa kwarto ng mga bata at pati ang kambal ay wala. Mga cabinet ay isa-isang binuksan.
ngunit ni isang gamit ng kanyang mag-iina ay wala. Malakas na tinawag ni Jonathan ang kaniyang mga kasambahay. Asan sila? Ang kambal, si Aliana, si Nanay Linda. Isa-isang sigaw ng lalaki. Sir, umalis po sila kanina at may daladalang mga gamit. Nanlaki ang mga mata ni Jonathan. Hindi nito napigilan ang kaniyang sarili. Malakas na sigaw ang inilabas niya sa mansyon. Pumasok agad si Tupper nang marinig ang sigaw. Nakita ang kanyang kaibigan na umiiyak sa sahig. Pinaalis niya agad ang mga kasambahay at lumapit kay Jonathan. Anong nangyari? Tumayo ka muna dyan. Tupper, iniwan niya ako ulit. Iniwan niya na naman ako. Umayos ka nga. Kung umalis ang mag-ina mo, tara at habulin natin. Paano kung habulin ko eh? Hindi na nila ako tanggapin dahil sa nangyari. Hindi na nagsalita si Tupper. Dinamayan at hinayaan na lamang niya ang kasama na umiyak. Nang kumalma si Jonathan, ay kinausap siya muli ng kanyang kanang kamay. Anong balak mo ngayon? Natatakot akong sumunod sa kanila. Natatakot ako na baka tuloy na silang mawala sa akin. Jonathan, hindi ako nandito bilang empleyado mo, kundi bilang kaibigan. At bilang kaibigan, ito ang masasabi ko. Kahit anong sama ng loob mo sa kanya noon, hindi ka tumigil na mahanap siya. Seryosong humarap si Jonathan sa kanyang kausap. Ngayon na alam mong hindi kanya iniwan dahil may iba o hindi kanya mahal, hindi mo siya habulin, lalo na ngayon na may 2 bata na kasama. Napaisip si Jonathan. Napapikit ito at inisip ang masasayang araw nilang magkakasama ng mga bata. Hindi lang yon, kundi ang kulitan at asaran nila ni Aliana. Lahat ng mga nangyari simula nung nagkita sila muli ay inalala niya hanggang sa tuluyan na itong kumalma. Bahagyang napangiti si Tupper nang makita ang itsura ni Jonathan. Mag-iimpake na ba ako? Hindi ka sasama. Ako nang bahala na ayusin ng pamilya ko. Hindi ako makikisali sa pag-ayos niyo. Gusto ko lang makasigurado na ligtas ka sa pupuntahan mo. Alam mo ba kung saan ako pupunta? Taga-Romblon ang ina ni Aliana. Romblon? Di ba mahirap ang signal doon? Tapos, liblib na lugar yun. Hindi makapaniwalang pagtatanong ng binata. Natawa na lamang si Jonathan. Hindi na sana niya isasama si Tupper, ngunit alam niyang kakailanganin niya rin ito. Mag-impake ka na. Damihan mo. Dahil hindi ako alis doon hanggang hindi ko sila kasama. Kailangan ko palang ayusin ang issue ng client natin sa isang product. Hindi na ako sasama. Seryosong sabi ni Tupper pero umiling-iling si Jonathan at sinama pa rin ito. Pagdating ng dalawa sa probinsya, naubusan sila ng gasolina matapos ng ilang araw. Mabuti na lamang at may napadaan na lalaki. Nasabihan sila na malapit ang gasolinahan. Ang ending, sa ilalim ng matirik na araw, nagtutulak ng kotse ang dalawa. Kakaiba ang hirap ko, pero bonus ko, kakaiba rin, hindi tinataas. Kaya sinasabi nilang huwag gawing empleyadong kaibigan. Ako ang boss pero nakikitulak pa ako rito. I resign. It's not me. It's you. Hold ko sahod mo 1 year. Galit na tinignan ni Tupper ang kaniyang kasama. Ngumising na lamang si Jonathan at magsasalita pa nang biglang nakita na nilang dalawa ang gasolinahan. Nagpunta muna sa gilid ang dalawa at nagpahinga sa tapat ng isang sari-sari store matapos magpagas. Ngayon alam ko na kung bakit hindi ko mahanap-hanap ang kasintahan mo nun. Hindi mo siguro tinignan ang mga liblib na probinsya. Di bali na yun, basta ang malaga, ginawa ko lahat ng makakaya ko at nandito na tayo ngayon sa Romblon. Umiling-iling na lamang si Jonathan. Lumingon ito sa kanyang inumin at muling nakaramdam ng kaba. Napansin ito ni Tupper at inakbayan. Huwag ano-anong iniisipin mo.
Kahit paalisin ka, subukan mo pa rin. Ano namang gagawin ko eh? Pinapalis na nga ako. Lambingin mo, ligawan mo, humingi ka ng sorry, ayusin niyo. Patunayan mo sa kanya na para kayo sa isa't isa at hindi niya ulit mararanasan ang lahat ng sakit. Tumango si Jonathan. Naging desidido siya na gawin lahat para maayos ng tuluyan ang kanilang relasyon ni Aliana. Napangiti ang lalaki at masayang nagpapasalamat sa kanyang isipan sa pagkakaroon ng kaibigan na katulad ni Tupper. Inubos kagad ni Jonathan ang kanyang inumin at yayayain na sana si Tupper na umalis nang napansin niyang pinagtitinginan sila ng mga taong dumadaan sa store. Hindi lamang tingin kundi may halo pa itong bulong at hagikik ng kababaihan. Namamalikmata lamang ako o talagang pinag-uusapan tayo? Hayaan mo na. Baka nagtataka lamang kung bakit may mga dayo sa kanilang lugar. Pakiramdam ko pinagtatawanan tayo. Sa pagtingin ni Jonathan sa dalawang kababaihan na tumatawa habang nagbubulungan, ay napalingon din ito sa kamay ni Tupper na nakaakbay pa rin sa kanya. Inalis na Jonathan ang kamay ng kasama at sabay lingon sa kanya. Nanlaki agad ang mga mata ni Tupper at napatayo. Yak! Hindi ah! No, 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 no! Malakas na sigaw ng binata. Nakakadiri ka! Bakit ba kasi nangihipo ka? Pinagkamalan tuloy tayo. As if, kadiri. Ikaw ang kadiri dahil naisip mo yan. Babilis na pinagpag ni Jonathan ang kanyang balikat. Dahil sa nangyari, ay nakasimangot na pinagpatuloy ng dalawang kanilang biyahe. Lumipas ang ilang minuto ay nakarating na sila sa Romblon. Nagtatanong sa mga taong nakakasalubong para mahanap lamang sina Aliana. Samantalang si Aliana ay nasa loob ng kanilang bahay at kausap ang kaibigan na si Bea. Masaya ako na bumalik ang maayos ng kalagayan. Pero bakit ganyan ang mukha mo? Hindi may pinta. Ilang araw ko lamang siyang di nakakasama pero namimiss ko kaagad. Loka-loka ka pala eh. Bakit ka ba kasi umalis kung mamimiss mo rin siya ng ganyan? Siyempre, magkakagulo na naman. Ayoko rin na dahil sa akin ay masisira ang relasyon nila ng mag-ina. Ayoko rin lumaki ang dalawang bata sa pamilya na laging may gulo. Napabuntong hininga na lamang si Bea at niyakap ang kaniyang kaibigan. Anong gagawin mo kung sinundan ka rito ni Jonathan? Nagmakaawa na magkabalikan kayo at mabuo ang pamilya. Hindi ko alam. Sobrang sakit din kasi ang naranasan ko sa kanyang ina. Sa tuwing iniisip ko na magiging kami ni Jonathan, naiisip ko ang kanyang ina. Na baka pagsalitaan na naman niya ako ng masasakit na salita. Pero paano kung hindi? Bumilis ang tibok ni Aliana sa tanong ng kaniyang kaibigan. Naalala nito ang masasayang alaala nila ni Jonathan. Na-imagine rin ito ang pagbuo ng kanilang pamilya. Namula na lamang ang buong mukha ng babae nang naisip nito sa huli na ikinasal silang dalawa. Natigil na lamang ang usapan ng magkaibigan nang biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Aliana, napaawang ang kaniyang bibig nang makita si Jonathan. Mabuti na lamang at tama ang bahay na itinuro sa amin. Jonathan? Anong ginagawa mo dito? Nauutal na sabi ni Aliana. Napatayo sa gulat si Bea at dalidaling naglakad palapit sa pintuan. Hala! Wow! Nagkatotoo ang hinala ko! Hindi magawang magsalita ni Aliana. Nakatitig lamang ito sa kanyang dating kasintahan nang biglang dumating ang kambal. Papa! Yay! Andito si Papa! Halika Papa! Pasok dito sa bahay namin! Masayang hinila ng kambal ang kanilang ama papasok. Nahihiyang niyaya ni Aliana si Tupper na nakatayo sa labas habang iniikot ng dalawang bata si Jonathan ay pinaupo muna ng babayang isa pang bisita. Dalaw lang kayo na nagbiyahe? Ay opo ma'am. Naku Tupper, kahit Aliana na lamang ang itawag mo sa akin. Napangiti si Tupper at napainom ng maraming tubig. Napansin ni Aliana ang pagod sa lalaki
at nakaramdam ng awa. Alam kasi nito na mahirap bumiyahe papunta sa kanila, lalo na kapag hindi alam kung saan tutungo. Nahihiyang lumapit si Tupper kay Aliana para bumulong. Aliana, sino itong babae? Kanina pa kasi ako tinitignan. May dumi ba sa aking muka? Paglingon ni Aliana, nanlaki ang mga mata nito nang makita ang kaibigan na nakatulala kay Tupper. Napangisi ito nang maintindihan ng dahilan. Mabilis na hinila ng babae si Bea palapit kay Tupper. Ito naman ang matalik kong kaibigan, si Bea. Single siya since birth. Oo, single ako. At ready na ready. Super. Ready to mingle. Nakatulalang sambit ng dalaga. Nangihiyang tumango si Tupper at nagpakilala. Mabuti na lamang at marami akong niluto. Merong sapat na ulam para sa ating lahat. Maraming salamat at pasensya na sa abala. Naku, wala lang yun dyan sa kaibigan ko. Pero ako, gusto kong abalahin mo parati. Malambing na sabi ni Bea. Nagpigil ng tawa si Aliana. Ngayon lamang niya nakita ang kaibigan na nagkaroon ng interes sa isang lalaki. Ilang minuto ang lumipas ay dumating na rin sa Jonathan sa sala. Agad na umiwas ng tingin ng babae sa dating nobyo, habang ang lalaki ay napakamot na lamang sa kanyang batok. Napansin ito ni Tupper kaya tumayo para magpaalam. Mag-iikot na muna ako sa labas para maging pamilyar sa lugar. Samahan ko na muna si Tupper sa labas at baka magkaroon ng tsansa ay baka mawala kasi. Pagkalabas ng dalawa ay huminga ng malalim si Jonathan para makahakot ng lakas ng loob, pero naunahan ito ni Aliana na nagsalita. Bakit kayo nandito? Tungkol ba sa mga bata? Hindi. Tungkol ito sa pamilya natin. Pamilya natin? Napalunok ng laway si Aliana. Pakiramdam nito ay nawawalan siya ng hininga. Aliana, ayusin natin to. Hindi lamang para sa mga bata kundi para sa ating dalawa. Walang naidulot ang ating relasyon kundi sakit sa akin. Kaya paano mo nasasabing para sa ating dalawa? Alam ko. Hindi ko alam kung ano pa ang mga masasakit na nagawa ng aking ina. Pero masisiguro ko na hindi na yun mauulit pa. Napayuko si Aliana. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya natutuwa sa mga naririnig. Kanina lamang sa usapan nila ni Bea ay masaya niya itong pinapantasya. Pero nang narinig niya ito sa dating nobyo ay imbis sayang maramdaman, nainis ito. Kung sabihin mo yan parang ang dali lang ng lahat. Hindi mo alam kung anong ginawa ng mama mo. Akala mo ba papayag ako sa gusto mo dahil may mga anak tayo? Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Hindi nang ibig kong sabihin, Aliana. Gusto ko lamang sabihin sa'yo na gusto kong ayusin ang relasyon natin. Magsimula muli kasamang kambal. Pasensya na pero hindi ko kayang ibigay ang gusto mo. Sa tuwing iniisip ko ang kasiyahan natin bilang magkasintahan, napupuno ako ng takot. Natatakot ako na mamaya andyan na naman yung mama mo. Mabilis na tumayo si Jonathan at niyakap ang dating kasintahan. Sa pagiyak ni Aliana, isa-isa nitong nailalabas ang mga masasakit na nagawa at nasabi ng ina ng lalaki. Ang sakit-sakit. Wala akong ginawa kundi mahalin ka pero bakit parang ang sama-sama akong tao? Patawarin mo ako, tinayahan kong mangyari yun. Patawarin mo ako dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ka sa mga oras na yun. Magkabilang pisngi ang hinawakan ni Jonathan habang seryosong muka. Ang dami kong pagkukulang. Ang dami kong pagkakamali. Pero hindi na mauulit lahat yun dahil hindi na ako mawawala sa tabi mo. Handa kitang ipaglaban, Aliana. Lalong-lalo ng mga anak natin. Paano ang mama mo? Alam kong hindi yun titigil hanggang hindi niya nakukuha ang gusto niya. Hindi ka ba nakikinig sa akin? Sabi ko handa akong ipaglaban ka hanggang dulo. Gagawin kong lahat. Wala na akong gustong makasama habang buhay kundi ikaw.
Napayuko si Aliana habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Gusto niyang bumigay sa kanyang nararamdaman sa mga oras na yon, pero walang lumalabas ng kahit anong salita sa kanyang bibig. Napabuntong hininga na lamang si Jonathan at bahagyang ngumiti. Hindi mo kailangang bigyan ng kasagutan ngayon. Anong ibig mong sabihin? Liligawan kita hanggang sagutin mo ko ulit. Paano ang kumpanya mo? Nanlalaki ang mga mata ni Aliana na nagtanong. Hindi naman babagsak agad yun. Kaya ko na munang bahala sa amin ni Tupper dito sa inyo. Kunot noong napatingin si Aliana sa dating kasintahan, pero sa huli ay pumayag din ito. Samantalang si Bea ay hindi mapigilan ang kanyang mga luha sa labas ng bahay. Iba talaga ang true love, Tupper. Habang nandito ka, ako nang bahala sa'yo para hindi madistorbo ang dalawa. Napalunok ng laway si Tupper. Naguguluhan ito sa pagiging malapit sa kanya ng dalaga. Sa mga sumunod na araw, walang ginawa si Jonathan kundi kunin muli ang loob ni Aliana. Dahil dito, laging nakabuntot ang lalaki sa dating nobya. Saan ko ilalagay yung mga plato? Sa kusina ba o sa lamesa? Kakahugas ko lamang ng mga yan. Kaya ilagay mo sa lalagyan ng mga plato. Pagkatapos, anong susunod kong gagawin? Malalim na paghinga ang naging sagot ng babae. Lumaki kasi si Jonathan na walang alam sa gawaing bahay. Kaya minsan imbis na makatulong ito ay mas bumabagal pa ang paggalaw ni Aliana. Kapag sinasabihan ito ng dating nobya na umupo o mamasyal, ay tumatanggi ito. Wala na akong may utos sa'yo. Kung ganun, tara't mamasyal. Ilabas natin ang dalawang bata. Sige, sabihan ko si Bea para ilabas niya kayong dalawa ni Tupper. Napanguso si Jonathan, pero agad itong nakaisip ng paraan, kaya agad na hinanap si Bea. Agad niyang nakitang dalaga sa labas na kinukulit si Tupper. Bea, pwede ka bang makausap saglit? Nahihiyang tanong ng lalaki. Seryosong sumulyap ang dalaga kay Jonathan. Hindi nagsalita si Bea at sunundan ito sa hindi kalayuan ng kinauupuan nila ni Tupper. Ano yun? At bakit kailangan pa nating lumayo? Ano kasi? Namumulang sambit ng lalaki. Napaawang ng bibig si Bea. Nanlalaki ang mga mata nitong lumingon sa kaniyang kausap. So sa huli ito ang mangyayari? Ha? Sumunod ka rito para maayos ang relasyon niyo ni Yana pero nang nakilala mo ko, nagbago ang lahat? Sorry pero may nararamdaman na ako para kay Tupper. Seryosong sagot ng dalaga. Hindi napigilan ni Jonathan ng matawa. Dahil doon ay nawala ng kanyang hiya at kinausap ng diretso ang dalaga. Huwag kang mag-alala. Hindi nang kailangan ko sa'yo. Ganun ba? Mabuti kung ganun. Ang hirap kasing maging maganda kung minsan. Matapang na sambit ni Bea na mas lalong ikinatuwa ng lalaki. Palabiro ka talaga. Anyways, gusto ko lang humingi ng tulong sa'yo. Gusto ko kasing mamasyal kami ng mga bata kasama si Aliana. Pero sinabi niya na kakausapin ka niya tungkol doon. Oo. Napag-usapan din namin nung minsan na ipasyal ko raw kayong dalawa ni Tupper. Oo, pero isipin mo, kapag kasama din si Aliana magiging abala ako sa aking mag-ina. May iwan kayong dalawa ni Tupper. Napatulala si Bea. Iba't ibang klaseng plano na ang namuo sa kanyang isipan. Sa huli ay bahagyang napangiti ito kay Jonathan at nagkamayan ang dalawa. Kung ganon, ako nang bahala kay Tupper. Tumangot-tango si Jonathan at nakangiting bumalik sa loob ng bahay. Sabik na sabik sa kanilang paglabas bilang isang pamilya. Sa araw ng kanilang paglabas, hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mukha ng lalaki. Tara na, magtatanghali na oh. Malakas na sigaw ni Jonathan sa kanyang mga kasama. Kung hindi ka na naman nagkamali sa mga damit ng kambal, di sana hindi tayo natagalan.
Kaya nga napakaswerte ko. Dahil nandyan ka na marunong sa mga bagay na ito. Namumulang napatingin ng babae sa kanyang dating nobyo. Hindi mo ko madaraan sa mga papuri mo, no? Masayang namasyal ang lahat. Nag-i-enjoy ang kambal at dating magkasintahan. Pati sa Tuper at Bea hindi mapigilang matuwa sa kanilang paglabas. Habang tinitignan ni Aliana ang kanyang mga kasama, merong namumuong kakaibang pag-asa sa kanyang puso. Nakangiting pinagmasdan niya ang mga anak na nakikipaglaro sa ama. Napansin ito ni Bea at agad na lumapit sa kaibigan. Bakit ba hindi mo pakinggan ang sinasabi ng iyong puso? Kesa naman sa pinipigilan mo to. Mahinang sambit ng kaibigan. Dahil alam ko na wala ring magandang kalalabasan tong nararamdaman ko. Alam mo, isang tingin ko pa lamang kay Jonathan. Naramdaman ko kagad ang kanyang kabaitan at pagmamahal sa'yo. Biruin mo, kahit nandito ako na maganda, ang mga mata niya laging nakatutok sa'yo. Loka-loka ka talaga? Umiiling-iling na sagot ni Aliana. Pero Yana, hindi porket nangyari noon ay ganun muli ang mangyayari. Kapag hinayaan mong puso mong magmahal. Hindi lang ako, mga bata, si Jonathan ang niloloko mo, kundi pati ang sarili mo. Magpakatotoo ka. Mas lalo ka lamang masasaktan kapag ganyan. Sa tingin mo magiging okay din ang lahat? Walang nakakalam ng hinaharap. Kaya nga lahat tayo nagpupursige para magkaroon ng magandang future. Tsaka deserve ng mga inaanak ko na magkaroon ng masayang ina. Nanlaki ang mga mata ni Aliana. Matapos ng kanilang pag-uusap ng kaibigan, ay may kakaiba itong naging aura. Parang nalinawan ito sa isang problema na kahit anong gawin niya, ay hindi siya makakahanap ng solusyon. Muling lumingon si Aliana sa kanyang mag-aama habang nagwawala ang kanyang puso. Biglang napatingin si Jonathan sa dating nobya at kumaway dito nang may ngiting sobrang tamis. Wala nang narinig si Aliana kundi ang tibok ng kaniyang puso. Pagka-uwi ng lahat, ay tinulungan ni Jonathan na magpalit ang mga bata. Papa, kailan po tayo uuwi sa bahay mo? Dito na po ba tayong lahat? Puno ng kuryosidad ang kambal na tumitig sa kanilang ama. Bahagyang nginitian ni Jonathan ang dalawang bata. Hindi ko alam mga anak pero huwag kayong mag-alala. Babalik din tayo doon sa bahay natin sa syudad. Nakangiting tumango ang mga bata at nagpaalam ng maglaro sa labas. Paglabas ni Jonathan sa kwarto ng mga anak ay nakita niya si Aliana na palakad-lakad sa sala. May problema ba? Wala. Jonathan? Natatarantang sambit ni Aliana. Ano yun? May gusto ka bang sabihin? Namula ang buong mukha ni Aliana at umiling-iling. Umiwas na lamang ito sa lalaki at nagpunta sa kusina. Nagkibit balikat si Jonathan at lumabas ng bahay nang nakita niya si Tupper na nakaupo sa gilid. Parang problemado ito kaya nilapitan ito ni Jonathan. Pati ba naman ikaw mukhang problemado? Sir, kailan ba tayo babalik sa syudad? Mababaliw na ako rito sa Romblon. Inis na sigaw ni Tupper sa kanyang boss. Kunot noong napatingin si Jonathan sa binata. Bakit? Si Bea, ano bang meron dun? Kahit saan ako pumunta, andun siya sa tabi ko. Mabuti na lamang at may nagtawag sa kanya, kaya nakahinga ako. Ayaw mo ba kay Bea? Hindi ba naghahanap ka ng kasintahan? Hindi ko siya kaya. Nauutal na sigaw ni Tupper. Magsasalita na sana muli si Jonathan nang biglang may malakas na sigaw itong narinig. Tupper! Tupper! May maganda akong balita! Agad na tumayo si Tupper at aalis na sana nang hinila ito ni Jonathan. Natutuwa ito dahil merong nagpapataranta sa kanyang kaibigan. Hingal na lumapit si Bea sa dalawang lalaki. Oh, andito ka rin pala, Jonathan. Pagod na sambit ng dalaga.
Anong nangyari at parang nagmamadali ka? Nabalitaan ko na merong fiesta sa kabilang baryo. Yayayain ko si Tupper na makipag-date. Napalingon si Jonathan sa kanyang kasama at natawa ng malakas. Para kasing nakakita ng multo si Tupper sa kanyang itsura. Pagod ako. Ayoko. Hindi kita kaya. Ganun ba? Sayang. Excited pa man din akong ipakilala ka sa lahat. Agad namang sumeryosong itsura ni Tupper. Nakaramdam ito ng pagsisisi ng biglang naging malungkot ang boses ng dalaga. Hindi na napigilan ni Jonathan ang matawa ng malakas. Sa kauna-unahang beses ay nakita niyang napikot si Tupper. Sige, punta tayo pero isama natin si Jonathan at Aliana. Nakangising sambit ni Tupper. Bakit naman? Gusto ko tayong dalawa lang. Ayaw mo yun? Double date. Agad namang tumangot-tango si Bea at agad na nagpaalam na umuwi para mag-ayos. Seryoso itong si Jonathan na napalingon sa kanyang kanang kamay. Anong pinaplano mo? At dinamay mo pa talaga kami. Gusto ko lamang makita ang itsura mo kapag inayawan ka ni Aliana. Kunot noong sinabihan ni Jonathan ang binata na hindi yun mangyayari at agad na pumasok ng bahay. Huminga ito ng malalim bago lumapit kay Aliana habang patagong nakamasid sa bintana si Tupper. Aliana, anong ginagawa mo? Kinakabahan na tanong ni Jonathan. Inihahanda ko lamang mga rekado sa ulam natin mamayang gabi. May gusto sana akong sabihin. Tinigil agad ni Aliana ang kanyang gawain at lumingon paharap sa kausap. Ano naman yun? Balita ko kasi may fiesta sa kabilang baryo. Pupunta si Bea at Tupper. Ganun ba? Mukhang nagkakamabutihan ang mga kaibigan natin. Baka gusto mo rin pumunta na tayong dalawa lang. Nauutal na tanong ni Jonathan. Nahihiyang umiwas ng tingin si Aliana. Tatanggi na sana ito nang naalala niya ang pinag-usapan nila ni Bea. Namumulang tumingin ng babae nang diretso sa mga mata ni Jonathan. Sige, labas tayo ng tayong dalawa lamang. Masayang umiti si Jonathan. Hindi niya ito inaasahan kaya't natuwa ito sa pagpayag sa kanya ni Aliana. Kaya matapos nilang kumain lahat ng panggabihan, ay nag-ayos na kagad ang lalaki. Samantalang ang babae hindi mapalagay sa kwarto. Lahat na yata ng kanyang mga kasuotan ay nailabas pero wala itong mahanap na damit para suotin. Bigla namang pumasok sa kwarto si Nanay Linda. Nay, may problema po ba? Wala. Natutuwa lamang akong makita kang ganito. Bakit po? Ano po bang pinapakita ko? Masaya sa buhay. Normal na babae. Hindi ko alam pero parang lumiwanag ang iyong itsura. Palihim na napangiti si Aliana. Tinigil niya ang kanyang paghahanap ng damit at umupo sa gilid ng kanyang kama. Ayoko na pong mabuhay sa takot at sakit. Nasasaktan sa nakaraan. Natatakot sa kinabukasan. Magpapakatotoo na po ako sa nararamdaman ko habang hindi iniisip ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Seryosong pag-amin ng babae sa ina. Masaya ako para sa iyo, anak. Magsasalita pa sana si Aliana nang biglang nag-abot ng isang magandang dress ang ina. Ito ang paborito kong suotin nung kabataan ko. At ito rin ang suot ko nung nakilala ko ang itay mo. Isang tingin pa lamang ni Aliana ay para na itong napaibig sa damit. Masayang niyakap ng babae ang kanyang ina at nagpalit. Matapos nito, na mag-ayos ay lumabas na kagad si Aliana sa bahay kung saan nag-aantay si Jonathan sa kanya. Tumigil ang mundo ni Jonathan sa paglalakad papalapit ng sinisinta. Sa kanya ay parang naging bumagal ang takbo ng lahat. Walang ibang naririnig kundi ang bawat tibok ng kanyang puso. Sobrang ganda mo. Nung una kitang nakita hanggang ngayon. Seryosong sabi ni Jonathan. Nahihiyang umiti si Aliana. Napalingon pa ito sa kanyang ina na kumakaway sa kanya paalis.
Pagdating ng dalawa sa fiesta ay sinigurado ni Jonathan na mag-i-enjoy ang babae. Lahat ng meron sa lugar ay kanilang sinubukan, mga palaro, sayawan at iba pa. Hindi nga maalala ni Aliana kung gaano nakatagal ang huli niyang naramdaman ang kasiyahan na gano'n. Ang saya! Ngayon ko lamang ito naranasan. Ang saya-saya ko. Mas sumaya pa dahil ikaw ang kasama ko. Talaga lang ha? Masaya akong makita kang masaya. Sa lahat ng bagay masaya ako basta meron ka sa tabi ko. Napakamot sa batok si Aliana habang tinatago ang pumumula ng kaniyang mga pisngi. Nakaupo ang dalawa sa gilid. Hindi nag-uusap pero may mga malawak na ngiti sa muka. Masayang dinadama ang bawat segundo ng magkasama. Matapos ang kanilang pagdalo sa fiesta, naglakad pa uwi sina Aliana at Jonathan nang biglang nagsalita ang babae. Kanina, iniisip ko kung kailan ko huling naramdaman ng gantong kasiyahan. Ngayon naalala ko na. Kailan? Nung mga unang taon natin bilang magkasintahan. Napatigil sa paglalakad si Jonathan. Nanlalaki ang mga mata na lumingon sa kasama. Ang saya ng lahat. Hanggang sa naging busy ka sa pagtayo ng kumpanya mo. Wala akong problema doon dahil naiintindihan ko na yun ang pangarap mo. Mga dates, plano, mansaries, anniversaries natin at pangako sa isa't isa. Unti-unting nawawala. Nakayukong sabi ni Aliana. Napakuyom ng mga kamay si Jonathan. Hinahanda ang sarili sa lahat ng sasabihin ng dating nobya. Nagkakaroon na ako ng duda sa relasyon natin pero pinangahawakan ko ang pagmamahal natin sa isa't isa. Nang biglang nagpakita ang nanay mo. At lagi akong pinagsasalitaan. Pero alam mo, kumapit pa rin ako. Tiniis ko yun ng tiniis hanggang sa nalaman kong buntis ako. Nanginginig ang boses ni Aliana. Nagbabantang bumagsak ang mga luha. Iyon ang kauna-unahan na hinarap niya ang kaniyang mga pinagdaanan at nilabas. Akala ko, okay na ang iniintindi mo ang pagkabisi ko. Kaya naging kampante ako. Paulit-ulit kong sinasabi sa isipan ko na okay lang yan kay Yana. At kapag nakamit ko ng pangarap ko, doon na ako babawi. Umiling-iling si Aliana habang sunod-sunod na pumapatak ang mga luha. Hindi. Dapat sinabi ko sa'yo eh. Dapat nagsumbong ako. Dapat nagreklamo ako. Dapat pinakita ko sa'yo na nalulungkot na ako pero pinili kong sarilihin ang lahat. Nung nalaman kong buntis ako, naalala mo ba? Pumunta ako bigla sa kumpanya mo. Iyong kumain tayo sa labas at panayang tanong mo tungkol sa pagkakaroon ng anak. Tumango si Aliana. Marahan na pinunasan ng mga luha bago muling tumingin sa kausap. Sa totoo lamang, bala kong sabihin sa'yo na buntis ako. Pero punong-puno na ako ng pangamba at takot eh. Kaya nung sinabi mo na makakasira ang anak sa'yo, doon na ako tuluyang bumitaw. I'm sorry, naging mahina ako. Paulit-ulit na lumalabas ang salitang sorry sa bibig ng babae. Napatingala si Jonathan. Mariin na pinikit ang mga mata. Huminga ng malalim bago pinunasan ang mga luha. Marahan na kinuha ang kamay ng dating nobya. Inupo sa isang upuan at lumuhod sa harapan ni Aliana. Kung marami kang pagsisisi sa nakaraan, ako rin Aliana. Hindi ka nag-iisa. Marami akong pagkakamali, pagkukulang, at higit sa lahat, takot na baka hindi na ako maging karapat-dapat sa'yo. Matapang na hinawakan ng lalaki ang dalawang kamay ng kasintahan. Iniangat ang ulo ng kausap para magtapat ang kanilang mga paningin. Hinanap kita. Sobrang tagal kitang hinanap. Pero ako ang nahanap ng mga anak natin. Sa muli nating pagkikita, nakita kitang nanganganib ang buhay. Gulong-gulong ako sa lahat ng nangyari. Paano? Kailan at bakit? Pero iisa lamang ang naintindihan ko, Yana. Ano?
na hindi ko kayang mabuhay sa mundo na wala ka. Napakagat ng labi si Aliana. Muling nagsibag sa akin ng mga luha. Hindi na nito nakayanan ang kanyang nararamdaman at niyakap ang dating nobyo. I'm sorry, Jonathan. Mahal na mahal kita. Higit pa sa inaakala mo. Humihingi rin ako ng tawad sa lahat, Yana. Mahal na mahal din kita. Simula noon hanggang sa huli. Unti-unting humiwalay si Jonathan sa kanilang pagkakayakap. Marahan na hinaplos ang pisngi ng dating nobya. Dahan-dahang nilapit ang mukha kay Aliana hanggang sa tuluyan ng dumampi sa isa't isa ang kanilang mga labi. Isang matamis at puno ng pagkasabikang halikan na naganap. Matapos ito ay masayang magkahawak ng kamay ang dalawa na umuwi. Kinabukasan, nakangangat ng lalaki ang mga mata ni Bea nang masaksihan niya kung gaano kalapit at kasweet ang kaibigan kay Jonathan. Anong nangyari? Bakit ang labi-dabi niyo ng ganito kaaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Bea. Kami ni Natnat? Nakapag-usap kami kagabi at napagpasya namin na magsimula muli. Nahihiyang pag-amin ng babae. Natnat? Ha? Naiinis na sigaw ng kaibigan. Napakagat ito ng labi at napalingon kay Tupper. Agad itong lumapit sa binata at hinawakan ng kamay. Kami ni Tups MU na. Anong Tups? Ni wala nga tayong nagawa kagabi dahil nalasing ka. Natawa na lamang si Aliana sa kaibigan niya. Palihim na napangiti si Bea nang makita ang masayang itsura ng kanyang nag-iisang kaibigan at pinagpatuloy ang pagpapatawa. Pero binuhat mo ako pa uwi. Akala mo hindi ko narinig ang bulong mo habang naglalakad pa uwi? Ano yan? Kwento mo, Bea. Bilis! Natatawang sigaw ni Jonathan. Akala ko magsasaya tayo pero nalasing ka. Hindi ako makareklamo dahil okay na sigurong umuwi tayo. Lalo na't maraming gustong magpakilala sa iyong lalaki. Seryosong pagkwento ni Bea at pilit pang ginaya ang boses ni Tupper. Namula ang buong mukha ni Tupper habang tumatawa ng malakas ang iba. Dahil sa kahihiyan ay napasigaw na lamang ang binata. So mas gusto mong may magpakilala sa iyong ibang lalaki? Akala ko ba ako ang gusto mo? Natigilan si Aliana at Jonathan habang nakangising lumingon kay Bea. Nagsiselos ka ba? Masayang tanong ng dalaga. Hindi ako marunong magselos. Nauutal na sambit ni Tupper. Humagikhik na tumakbo si Bea papunta kay Tupper at niyakap ito ng mahigpit. Napakagat na lamang ng labis si Tupper ngunit nakahawak sa dalagang yumakap sa kanya. Natuwa si Jonathan nang makita ang kaibigan. Napalingon ito sa kanyang nobya at hinawakan ng kamay. Naiinggit ka? Pangaasar na tanong ni Aliana. Yakapin mo rin ako. Natawa na lamang si Aliana at yayakap na sana nang biglang naunahan siya ng kambal. Higpitan ko pa ba, Papa? Mama, dali! Yakapin din daw si Papa! Natatawang yumakap ang babae at masayang yumakap pabalik si Jonathan. Sa mga oras na yon, wala nang katumbas ang kasiyahan na nararamdaman ng dalawa. Lumipas ang ilang araw, nakapag-usap ang magkasintahan na bumalik sa syudad. Pumayag si Nanay Linda kaya agad nilang nilinis muli ang buong bahay at kanilang mga kagamitan. Napag-usapan din kasi nila na sa tuwing may mahahabang bakasyon ng kambal sa paaralan ay doon sila uuwi. Pagdating ng gabi, pagod na lumabas si Jonathan para magpahangin. Nakita niya si Bea na nakaupo sa labas at kasama si Nanay Linda. Anong ginagawa niyo ritong dalawa? Maupo ka. Kailangan natin mag-usap ng masinsinan. Seryosong sambit ng dalaga. Napalunok ng laway si Jonathan. Kinakabahan na umupo sa harapan ng dalawang taong sobrang importante sa kanyang kasintahan. Kailangan nating pag-usapan ang relasyon niyo ni Yana. Lalo na't minsan na siyang nasaktan sa pagmamahalan niyo na
Hindi na natuloy ni Bea ang kanyang sasabihan nang bigla itong binatukan ni Nanay Linda. Bakit mo ba ako inaagawan ng mga linya? Ikaw ba ina ni Yana? Natatawang tanong ng matanda. Napanguso na lamang si Bea. Sorry, Nay. Nadala lang sa sitwasyon. Umiling-iling na lamang si Nanay Linda bago tuluyang nilingon si Jonathan. Pasensya ka na. Alam mo naman na medyo baliw itong si Bea. Sanay na po ako, Nay. Gusto ko lamang sabihin na alagaan mo at protektahan ang anak ko. Buhayin mo siya sa pagmamahal, lalong-lalo ng mga apo ko. Buong puso kong ipagkakatiwala ang mag-iina sa'yo. Seryoso ngunit puno ng pag-aalalang sambit ng matanda. Tumayo ng tuwid si Jonathan. Inikot ang lamesahan hanggang sa nakarating sa harap ng matanda. Hindi po ako perpekto at marami rin po akong pagkukulang pero huwag po kayong mag-alala, Nanay Linda. Ni isang segundo, hindi nabawasan o nawala ang pagmamahal ko kay Yana. Araw-araw kong gagawin ang lahat para maging mabuting asawa at ama. Napangisi si Bea at Nanay Linda. At least, Nay, narinig natin mismo na gusto niyang maging asawa si Yana. Kinikilig na sambit ng dalaga. Tama ka. Kampante na ako dahil inakala ko na kayong magkaibigan ang ikakasal sa huli. Namula ang buong mukha ni Jonathan sa hiya. Hindi niya inaakala na lalabas sa kanyang mga bibig ang matagal niya nang inaasama, ang maging asawa ni Eliana. Natawa na lamang ang dalawa sa naging reaksyon ng lalaki. Jonathan, walang perpektong tao pero alam mo, kampante ako nang makita kong sinseridad sa iyong mga mata. O siya, dumidilim na. Magpahinga na tayo at maaga pa tayong babayahe kinabukasan. Tumango si Jonathan at ginabayan papasok ang matanda sa bahay. Nakangiti namang pinagmasdan ni Bea ang dalawa nang biglang tumabi sa kanya si Tupper. Tapos na usapan niyo? Tups, my love, mukha bang hindi pa? May kinakausap ba ako na nakikita mong hindi ko nakikita? Ito talaga hindi makausap ng maayos. Natawa ng malakas ang dalaga at napatingala. Ang ganda ng mga bituin. Namamanghang bulong ni Bea. Hindi ka ba sasama sa syudad? Hindi pero susunod ako. Kaya huwag mong isipin na manligaw ng ibang babae ha. Kunot noong pagbabanta ng babae. Malakas na natawa si Tupper. Tumingala sa kalangitan at patagong hinawakan ng kamay ng kasama. Nanigas ang buong katawan ni Bea at nanlalaki ang mga matang lumingon sa katabi. Sumama ka sa akin. Hindi ganun kadali yun. Mag-iipon muna ako. Luluwas ako doon at maghahanap ng trabaho kapag okay na lahat. Kukulitin ulit kita araw-araw. Hindi na. Ako nang bahala sa lahat. Sumama ka sa akin. Seryosong alok ni Tupper. Bakit mo ko gustong isama at handa ka pang akuin ang lahat? Napatayo si Tupper. Natataranta at namumulang humarap kay Bea. Dahil ayoko. Gusto ko pagising ko andyan ka sa tabi ko. Na nangungulit pa rin sa akin. Sa bawat lingon ko, nakikita kitang nakangiting kumakaway sa akin. Sa tuwing nakikita mo naman ako, masaya kang tatakbo palapit sa akin at yayakap. May sarili akong bahay at malaki ang sahod ko. Gawin mo lahat ng gusto mo at ako nang bahala sa lahat. Lakas loob na sambit ng binata. Nanlalaki ang mga mata ni Bea. Nakatitig lamang ito sa lalaking pilit na binabahagi ang totoong nararamdaman sa kanya. Tsaka maraming lalaki na gusto ko rito. Sa lagi nating pagsasama rito. Sa tingin mo, hindi ko alam na may mga lumalapit sa'yo na gustong mag-akyat ligaw? Mababaliw ako kapag may iwan ka rito. Sumama ka sa akin at aalagaan kita sa syudad. Magkalapit bahay kami ni Jonathan, kaya pwede kayong magkita parating ni Eliana. Basta hindi kita iiwan. Kung gusto mo ritong tumira, may iwan din ako. Sunod-sunod na sabi ni Tupper. Tupper, handa akong iwan ang lahat dito para sa'yo.
Pero hindi ko pa naririnig ang totoong rason kung bakit mo ko gustong isama sa syudad. Mahal kita, okay? Gusto ko magsama tayo habang buhay. Matapang na pag-amin ni Tupper. Tuloy nang humagulhol sa pag-iyak si Bea at napayakap ng mahigpit sa lalaki. Labis ang sayo nito nang kauna-unahan ding lalaki na kanyang ginusto ay nagustuhan siya pabalik. Habang bumabiyahe sila pabalik ng syudad, hindi mapigilan ni Bea ang mamangha sa paligid. Ang tataas naman ng mga gusali dito. Nakakatakot. Halos lahat ng gusali dito mataas kaya masanay ka na. Hindi ba tayo mababagsakan yan? Takot na tanong ng dalaga. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan naman kita. Napangiti si Bea. Samantalang si Jonathan ay hindi mapigilang mapatingin sa kanyang kaibigan na abala sa pagdadrive. Hindi ko akalain na sobrang corny mo. Ganyan ka. Itinabi muna ni Tupper sa gilid ang kotse. Lumingon ito kay Aliana at napangisi. Alam mo ba si Jonathan nung bata pa siya? Lalo na nung nabubuhay pa si lola niya. Agad na tinakpan ni Jonathan ang bibig ng binata. Natawa na lamang ang lahat sa kakulitan ng dalawa. Lumipas ang ilang minuto ay nakarating na rin sila sa subdivision kung saan ang bahay nila Jonathan at Tupper. Muling namanghamuli si Bea. Hindi niya inakala na makakapunta siya sa mga magagarang bahay na nakikita niya sa pelikula. Ang lalaki ng bahay dito. Sigurado ako maraming multo. Namamanghang sambit ng dalaga. Kunin mo na lang ang mga gamit mo at pupunta na tayo sa bahay. Tumango agad si Bea. Na-excite ito sa bahay na kanilang titirhan ni Tupper. Samantalang sina Aliana at Jonathan ay nakangiting pumasok sa kanilang bahay. Punong-puno ng pag-asa si Aliana sa bagong yugto ng kanilang buhay kasama ang kambal. Bumalik na rin sa pag-aaral ang dalawang bata na kanilang ikinatuwa ng lubusan. Simula rin nang nakabalik ang mga ito, hindi na nagparamdam pa ang ina ni Jonathan. Bakit parang lalim ng iniisip mo? Nakangiting tanong ni Jonathan pagdating nito mula sa trabaho. Iniisip ko lamang kung gaano kasi ang buhay ko ngayon. At sisiguraduhin kong panghabang buhay na nakasiyahan. Ganun ba? Sige nga, anong plano mo para masigurado ang kasiyahan ko? Yumakap mula sa likod ng babae si Jonathan. Inilapag ang baba sa balikat ng kasintahan bago nagsalita. Marami akong plano pero nakafocus ako sa isang bagay ngayon. Ano yon? Secret muna. Napanguso sa inis si Aliana at kahit ano pang pagpilit niya sa nobyo para sabihin ang kanyang pinaplano, ay hindi na ito nagsalita pa. Isang araw nang matapos paghandaan ni Jonathan ang kanyang plano, naisipan niyang puntahan ang ina. Anong ginagawa mo rito? Ma, yayayain ko na siyang magpakasal. Ano pa nga bang magagawa ko? Eh di magpakasal na kayo. Gusto mo ngayon na? Masungit na sagot ng ina. Gusto ko nandun ka. Alam ko na nagawa mo lang ang lahat ng yun dahil sa pagmamahal mo sa akin, ma. Maniwala ka. Naintindihan ko. Huminga ng malalim si Gloria at seryosong tinignan ng anak. Mama, mahal ko po talaga siya. Alam kong alam mo na mabuting tao si Aliana. Nakikiusap ako sa'yo. Gusto kong nasa tabi ka ng pamilyang bubuuhin ko. Tuluyan ng lumambot si Gloria. Hindi pa rin niya buong pusong tanggap si Aliana para sa anak. Pero dahil sa pagmamahal kay Jonathan, binaba niya ang kanyang pride. Antayin mo ako rito. Dali-daling naglakad pataas ang matanda. May kinuhang malit na box sa kwarto at bumalik sa sala kung saan ang anak. Tahimik nitong binigay ang box kay Jonathan. Ma, ito ba yung... Oo, ang engagement ring ko na binigay ng papa mo. Yan din ang naging engagement ring ng lola mo at ang mama ng lola mo. Ibig sabihin ba nito? Hindi ko pa siya gusto pero binibigay ko ng basbas sa inyong kasal
dahil ganyan kita kamahal. Naiiyak na sambit ng matanda. Malawak na nakangiting niyakap na Jonathan ang kanyang ina. Sa araw na yon, ibinahagi ng lalaki ang kanyang plano sa ina. Habang pinagmamasdan ni Gloria ang anak na masaya, ay muli itong nakaramdam ng pagsisisi. Mas lalo lamang na-realize ng matanda ang kanyang kamalian. Buong puso siyang hinarap ni Jonathan at kinausap, kaya yun din ang naging desisyon ni Gloria. Pagka-uwi ni Jonathan, dumaan muna ito sa bahay nila Tupper para sabihin ang plano. Humagulgol sa pag-iyak si Bea sa sobrang saya para sa kanyang matalik na kaibigan. Huwag ka kagad iiyak ha. Baka mahalata niya kapag umiyak ka. Oo, kami na ni Tupper ang bahalang dalhin si Aliana sa lugar. Mauna na ako. Tumango si Bea at si Tupper. Pagkaalis ng lalaki, ay agad itong nagpalit at pumunta sa lugar ng kanyang narentahan. Samantalang si Bea ay minamadali si Aliana na mag-ayos. Ano bang nangyayari, Bea? Natatawang tanong ni Aliana. Magdi-date kayo ni Jonathan. Itusuotin mo tapos aayusan kita. Dali! Naguguluhan man si Aliana ngunit tinayaan at sinunod na lamang niya si Bea. Matapos ng pag-ayos ay pinagmaneho ni Tupper ang lahat papunta sa venue. Akala ko ba magdi-date kami, bakit kasama kayong lahat? Pati ang mga bata. Ano bang nangyayari? Nalilitong pagtatanong ni Aliana. Basta pumasok ka na ron. Nagkiwit balikat na lamang si Aliana at pumasok sa loob. Napasinghap siya kagad nang makitang magandang disenyo ng lugar. May mga rosas sa gilid ng pulang carpet na kanyang pinaglalakaran. Palibot-libot ang kanyang paningin sa lugar nang biglang may tumugtog na musika. Isa-isang nagsilabasan ng kanyang pamilya at binigyan siya ng rosas. Lahat ay nakaayos ng pananamit. At nakangiti lamang sa kanya sa tuwing lumalapit ang mga ito. Pagdating niya sa harapan, biglang inalis ang malaking kurtina na nagpakita ng malaking letra na gawa sa rosas. Doon lumabas si Jonathan sa bandang likod ni Aliana at lumuhod. Will you marry me? Nakangiting tanong ng lalaki. Napasinghap ng malakas si Aliana nang lumingon ito. Nang tuluyan ang nag-sink in sa isipan ng babaeng nangyayari, napahagulhol ito sa pag-iyak. Totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip? Totoo ito. Aliana, will you marry me? Yes, I will. Malakas na sambit ni Aliana. Malawak na napangiti si Jonathan at sinuot ang singsing. Ilang buwan ang lumipas ay tuluyan na rin kinasal ang dalawa. Naging maayos na rin ang relasyon ni Gloria at Aliana. Hindi tumigil ang babae na kunin ang loob ng ina ng asawa hanggang sa tuluyan silang nagkaayos. Sa huli, nakamit ni Jonathan ang buong pamilyang inaasama. Walang away, puno ng pagmamahal at kasiyahan. Nabiyayaan din ng mag-asawa ng isang anak na babae na kanilang pinangalanang Lynette. Samantalang sina Tupper at Bea ay nagkanak muna bago na pagdesisyonan na magpakasala. Ang kwento ng pag-iibigan nila Aliana at Jonathan ay nagpapakita na minsan ang mga tao ay nagkakahiwalay dahil sa hindi pagkakaintindihan at sakit na dulot ng nakaraan. Pero kapag ang pag-ibig ay totoo at ang puso ay marunong magpatawad, nagkakaroon ng pangalawang pagkakataon upang magtagpo muli at maitama ang mga pagkakamali ng kahapon. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y nagustuhan niyo ang kwentong pag-ibig ni Aliana at Jonathan. Sana'y naghatid sa inyo ang kwentong ito ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Shoutout din pala sa ating mga avid listeners na sina Vicky Masayon from Bulacan, Rose Franz Abiliano from Cebu, Rose May Silaw from Saudi Arabia, Estela Ganancia from Iloilo, Alfonso Abilianosa from Cebu City. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, maraming salamat po. Muli, ito po ang Tales of Siren
At hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.